Hi guys! Welcome back to my channel. Nagbabalik tayo guys sa panibagong video review. So yun, we're gonna review Infinix Hot 40 Pro. Yan, this is an in-depth review ng phone na to. So kamusta kaya siya? So pag-uusapan natin guys yung specs niya, yung performance niya, yung benchmark score niya, gaming. Sa gaming, aabangan natin yan sa mga susunod na araw kasi gagawa natin siya ng gameplays. Like Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Genshin Impact. Siyempre, sasama natin tong Free Fire para makita natin kung hanggang saan ba yung kaya niyang laruin, max setting, ganun. So, kamusta kaya dito yan sa phone na to? So, magkano rin kaya tong Hot 40 Pro ngayon? Malalaman yan guys sa dulo ng video. And so on and so forth. Pero, unboxing muna tayo guys. So, ano ba yung laman nito guys? So, ito yung pinaka-box niya guys. Ayan. So, yung kulay pala nito is Starlit Black. Okay, Hot 40 Pro. So, Garena siya guys. Ayan. So, Pre-Fire Edition. Ayan. So, ayan. Mag-umpisa na tayo guys agad without further ado. 256 gig yung nakuha natin. Tapos, 8 gig RAM siya. Bale, 16 gig RAM. So, ayan o. Helio G99 X Boost Gaming Engine. NFC High Resolution Audio. Tapos, yung mga specs niya, which is pag-uusapan natin mamaya. Okay, let's go. So, ito na siya guys. Ayan o. Ayan. Ganda ng box. So, ito na. Buksan na natin. So yan, unboxing na tayo. So meron din akong gagawing content. So kasi medyo magkaparehas talaga yung specs ng dalawang to. So gagawin ko na lang ng separate video. I-compare natin tong dalawang phone na to. Ayan, yung Tecno Spark 20 Pro. Kasi same specs lang talaga to halos. Abangan nyo yun guys. Infinix Hot 40 Pro. Let's go. Buksan na natin. So ito na agad yung phone. Bubungat na agad sa'yo. So mamaya na yan. Dito muna tayo sa accessories nya. So ito guys is yung, ayan yung warranty card nya guys. Okay, next. Yung SIM ejector niya. Ayan. Okay. So, may case na rin kasama. Kulay black. So, ang ganda ng case niya. Oh, makintab. Makintab siya, guys. So, next. Ito yung charger na, guys. So, yung adapter niya, this is 33 watts. Yan. Yung Type-C na cable niya, syempre. So, ayan na lahat. Yun na yun. So, tatry din natin, guys, yung sound niya, yung camera niya. Lahat na pwede nating matry. Okay, ito na, guys. Okay. So, tatry din natin yung charging niya. Kung gaano kabilis na full charge. So, ito siya guys. Ayan. Okay. Infinix. Ang ganda ng camera din oh. Parehas na parehas talaga sila ng Spark 20 Pro talaga. Pati tong side oh. Kuwang-kuwa din ng Tecno Spark 20 Pro. Pati dito may ganito rin eh. So, try natin guys itong case na. Okay. Ito yung tsura ng may case. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh. Ang ganda. Gagi, ang ganda. Ang cool. Makintab talaga siya sa likod. Pag may case lalo. So, yun yung camera niya. Tatlo din. Ito yung flash. Ayan. So, meron na rin siyang protector. Yan, screen protector. Plastic lang siya. Hindi siya tempered. So, yun guys. Buksan na natin para ma-setup na natin. Okay, let's go. Okay. Buksan agad. Dito Philippines, United States na lang. Philippines. So, skip natin to. Medyo matagal tong setup nila. Okay, don't copy lang tayo. So, sign in na rin natin agad. Out of the box, 62% siya guys. Ayan. So, skip natin to. Skip. Okay, no thanks. So, skip din natin to. Mamaya na lang to. So, sa fingerprint, try natin. Numeric password. Okay, so, next. Okay. Face ID naman. Okay, bilis na. Unlock directly. Okay, skip natin to. So, gesture ba or button? So, gesture na lang tayo. Okay, hintay ulit. So, yun. So, XOS siya based on Android 13. So, 13.5.0. Okay, proceed na tayo. Okay. So, download na lang natin. So, ito na nga yung home. So, ito yung mga pre-installed apps. Siyempre, mga Google apps like YouTube, Gmail, yan, mga basic Google apps. Ito, tools. May FM and stuff. Messenger, Instagram, TikTok, Facebook. I-explore na natin tong setting. So, ito. Memfusion, pwede nyong iset hanggang 8 GB RAM. So, mamaya pag-uusapan natin yung mga specs niya. So, yan, may NFC siya. Lakas ng notification, makakagulat. As refresh rate niya. So, hanggang 120 nga. Pwedeng 90 nyo, pwedeng 60 Hz lang. So, i-120 natin. So, ito yung refresh rate niya pag 120 Hz. Very responsive. Yan. So, ito yung tsura ng control panel or control center niya. Taasan nga natin. So, yun yung 120 Hz niya. Hanggang 120 Hz siya. Siyempre, may eye care din siya. Like,
Yung parang true tone sa iPhone, ganyan. Okay. Color temperature, ayan. Sakat sa mata. So ayan, DTS sound siya. Storage. So 256 gig. So ito guys yung yung nakain agad sa storage niya. Sa apps 4.40 gig ang nakain. So system is nakain 22.30 gigs. Taas din na. Special function yan. Wala talagang pinagkaiba sa yung special function sa Tecno Spark 20 Pro. So panoorin nyo guys yung review natin din sa Tecno Spark 20 Pro. So ililink ko na lang sa baba sa description. So, smart panel, ito yan. Okay. Okay. So special turbo, ano to? Install WhatsApp. Kailangan pa kasi yan eh. Game mode sa games, Xclone. Ito yung pang-clone ng apps like sa Facebook. Then try natin mag-clone ng apps sa Facebook. Magiging dalawa yung Facebook. Ayan. Okay. Video assistant. Kids mode. Ayan. Sa mga bata. Itong magic ring. Display Important service information in an efficient, concise, and interesting way. So para ata to yung dynamic island like sa iPhone 15 or 14 Pro Max. Yan. So try natin i-charge. Lalabas yun eh. Ayun. Parehas na parehas talaga sila guys. So lalabas yan guys pag nag face unlock tayo. Yan. Try natin yung face unlock. Ayun. Diba? So yun na. Ayun na yung lahat ng sa special function niya. So yun na naman na halos guys. Yung about dito sa phone. So yun, mag-multitasking test naman tayo guys. So mag-open tayo ng mga apps dito. Kung gaano ba siya kabilis mag-load or magbukas. Ayan. Facebook muna. Yung ba nagbukas agad. So Spotify. Okay. Bubuksan natin lahat ng apps to see if, ayan, medyo matagal yung TikTok talaga. Okay, Shopee. Okay, meron siya. Candy Crush. Okay. Okay, medyo matagal din yun. So, ito, Black Blast. Okay. Okay. So sa mga games guys, so hindi pa natin alam kung gaming phone to. Sa next upload natin guys, mga gameplays naman. So ito naman movie box. So nandito guys lahat ng mga ang ganda nito guys eh. Lahat ng mga movies or series nandito, libre siya. Like ito, Dr. Slump. Ayan. Libre lahat. Tingnan mo kahit Young Sheldon nandito eh. Tingnan natin, Young Sheldon. Ayan oh. All episode nandyan. Pwede nyo i-download. Ayan oh. Nandiyan lahat ng So next, YouTube. Okay, ang bilis talaga mag-load. Okay, YouTube Music. Okay, ang bilis mag-load. Okay, Messenger. And Instagram. Okay, ang bilis nga talaga niya guys. Kahit ang dami ko nang nabuksan. So, multitasking okay siya. So, specs na tayo guys. So this is an LTE phone. So unfortunately sa mga 5G users, hindi siya 5G. So it was released December 2023, 199 grams. So build is glass front, plastic back. Yung frame is plastic din. So yung screen niya is IPS LCD, 120 Hz, 500 nits yung peak. So yung size ng screen is 6.78 inches with 84.5% screen to body ratio. Resolution is at 1080 x 2460 pixels with 396 pixel per inch density. OS, we have Android 13, XOS 13.5. Chipset, we have MediaTek Helio G996 nanometer. Sa GPU, we have Mali G57MC2. Sa internal, we have 128GB and 256GB. Both 8GB RAM yun. So, sa camera tayo guys, 108MP guys. Sa try natin yung mga shots kung kamusta dito sa Hot 40 Pro mamaya. So, may quad LED flash siya. Ayan, ito yung flash niya. So, video naman, 1440p at 30fps and 1080p at 30fps. Sa selfie camera naman, we have 32MP. Can record 1080p at 30fps. So, sa loudspeaker, sa sound, we have stereo speaker. Ayan. We have here dito sa baba at meron din naman dito sa taas. Stereo. Dito magkakaroon ng high resolution audio pag kinonektan nyo siya ng headset or headphone. Meron siyang NFC, syempre. So, sa battery naman, we have 5,000 mAh non-removable. Sa charging, 33 watts wired. So, ito yung mga available colors. May Palm Blue, Horizon Gold, Starlit Black, tapos Starfall Green, and Free Fire. So, that's pretty much it dito sa ating specs.
Now we're gonna test the video quality or yung resolution pag nanonood. Kamusta yung panonood dito sa Hot 40 Pro. So, try nating manood dito sa Netflix. Tingnan natin kung pwede ba yung HD dito sa Netflix. Pwede yung HD sa Netflix. Ayan, HD quality. May frame drop siya. Nag-frame. Ayan. Diba? Nag-drop. May drop siya. Sa Netflix lang ah. Sa Netflix, ayun o. May delay. Ayun o. Nagda-drop yung frames pag nanonood ka sa Netflix. Diba? Ayan. Try natin kung may 4K ba sa YouTube. Try natin ilagay siya sa, ayan. 1440p siya hanggang, 4K na rin naman yan. Okay, lakasan natin. So, sound test naman tayo guys. Ito siya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. On and on we'll go. Goods. Ganda. Ayan. Ganda ng sound. Pwede pang sound trip talaga yung phone na to. Malakas yung sound niya. Pwede nyo gawing speakerphone. Okay na okay siya. So mag-test na tayo guys. So umpisa natin dito sa Antutu benchmark. 423,715 yung score natin. Geekbench 6. Ayun. So CPU muna tayo. 735 at single core score. Tapos 2012 sa multi-core score. In comparison, ito yung mga matataas na result. So Samsung Galaxy S23 Ultra yung pinakamataas. So sa multi-core naman, yun pa rin 5,000 yung score ng Samsung Galaxy S23 Ultra. So dito tayo sa GPU. So we have 1,335 GPU OpenCL score. Samsung Galaxy S23 Ultra pa rin. Next, 3D Mark. So isa lang yung sinubukan ko dito, Wildlife Extreme. Ito yung result niya, 348 Vulkan. Average frame rate is 2.09. So ito yung pinakamataas, no? Meizu 21, 5,010 yung score. Compared sa atin na sobrang baba at 348. Itetest na natin guys kung gaano ba siya kabilis mag-charge. 33 watts yung charger niya. Tatimingan natin siya or tatimeran kung gaano siya kabilis mag 50% and 100%. So sakto, lobat na lobat tong Infinix. Ayan, 1% siya. Okay yun, let's go. Timer starts now. Okay, so yan. Lalabas yung Dynamic Island. Yung tawag sa kanila is Magic. Babalikan natin pag 50% na siya. 32 minutes yung 50% niya guys. So mamaya babalikan na ulit natin pag nag 100% na siya. So yan guys, nag fully charge na siya. So at 3:53. Kanina yung starting natin from 1%, 2:30 AM yon. So 1 hour and 23 minutes din yung charging time niya to full charge. So nag-zoom test nga ako dito. So hanggang times 10 yung kaya niyang i-zoom. And andito ako sa Alabang. Yung zinuzoom ko dito yung building ng Insular Life. Dapat sa umaga ko to ginawa. Pero meron tayong papakita na picture na i-zoom natin. Titignan natin kung basang-basa pa rin yung pangalan ng building sa malayuan. So ito yung picture na yun guys. So itry natin siyang i-zoom. So i-zoom natin guys. So titignan natin kung clear pa rin ba yung pangalan ng building dito. So ayan, as you can see, kitang-kita pa rin naman yung pangalan ng building ng Insular Life dito. Ayun. So, meron naman tayong dalawang picture dito which is normal and yung isa 108 MP yung kuha. As you can see, parang wala namang pinagkaiba yung dalawang picture. Siguro yung 108 MP pinataas lang yung size kasi umaabot siya ng 30 to 40 MB yung file size. So, ito naman yung kuha ng Super Night View. Kuwang-kuha talaga yung detail. Ito naman yung kuha ng selfie camera niya guys sa gabi. Okay din. Ito naman yung selfie video shot. Mas smooth talaga pag 4K yung shot. And I can say na okay siya pang vlog. Medyo maliwanag lang pag umaga. Pero pwede nyo namang i-adjust yung brightness niyan. So, syempre, meron din tayong kuha sa rear cam. Ito yung 1080p 60fps at yung 4K na 30fps lang. Kaya na lang mag-compare kung ano yung okay dyan.
So now magpunta na tayo guys sa price niya. So magkano ko siya nabili? So sa Lazada ko siya binili. Ayan, 7,599 pesos siya. And syempre may mga vouchers yan. Kailangan nyo lang iselect yung mga vouchers niyan. Sa original price niya na 7,999. Pero ililink ko na lang guys kung saan ko siya nabili. Doon kayo bumili sa link na ilalagay ko sa description or sa comment section. Doon sa official Infinix store. So yun na nga guys, bago tayo magtapos, bibigyan ko lang kayo ng conclusion about our Infinix Hot 40 Pro. So yun nga, si Hot 40 Pro, categorize siya as mid-range phone. It means andun yung affordability ng smartphone na to, at the same time may good feature siya, pero hindi siya considered as a gaming phone. Pero try pa rin naman din natin dito sa Hot 40 Pro yung mga games like ML, COD, M, Genshin Impact, pati na rin tong Free Fire, and so on and so forth. Nasa root word ng mid-range, yung mid means mid lang talaga, middle. Kumbaga sa mga settings ng games, mid-setting lang siya. Pero for me, okay na rin naman to. Ang ganda na ng specs niya. Okay na okay yung camera. Nakita nyo naman kanina. Yung sound, sobrang ganda. Ang lakas, hindi siya sabog. Meron pang DTS sound feature, di ba? Tapos ang taas na rin ang internal niya and yung RAM. Ayun, marami ding features to si Hot 40 Pro na okay sa 8K nyo. Kaya bumili na kayo nito guys. Okay siya sa multitasking. And abangan nyo na rin guys sa susunod kong upload. Iko-compare natin yung Hot 40 Pro at yung Tecno Spark 20 Pro. Ano ba yung mga pinagkaiba nila at yung pagkakapareho nila. So, dito na tayo nagtatapos guys sa ating review ng Infinix Hot 40 Pro. Sana nakatulong tong video na to. At kung gusto nyong bumili nito guys, ililink ko na lang sa comment section. Pati ilalagay ko na rin sa description box. Thank you sa panonood. Please subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa next video natin. Peace! Bye bye guys!